Manila, after 3 years. Marian! Isang pilit na ngiti ang sinalubong ni Marian sa kasamahang si Miela. Saan ka ba nanggaling? Nagkasakit si Nathan, sagot niya. 3 araw si Marian na absent sa pinagtatrabahuhang magazine dahil nagkasakit ang anak. Bakit hindi ka man lang tumawag? Pangungulit pa rin ito. Emergency kasi, dinala ko pa siya sa ospital. Ilang beses pang tumikim si Miela. Ano ba talagang gusto mong sabihin sa akin? Ganun ito kapag may problema, hindi makapagsalita ng diretso. Bili ni Dragon, oras na dumating kay papuntahin kita kagad sa opisina niya. Alanganing sagot nito. Ang Dragon na tinutukoy nito yung kanilang editor na si Clarice. Nagkibit balikat si Marian. Inayos niya lang sandali ang gamit at tinungo ng opisina nito. Good luck na lang, kahapon pag-roach yung babaeng yan. Bilin pa nito. Tumango siya. Puyat siya na nakaraang 3 gabi dahil sa pagbabantay sa kanyang anak kaya wala siya sa mood makipagtalo. Sanay na si Marian kay Clarice. They have been at each other's neck mula pa noong ito nang pumalit sa ama bilang editor ng magazine. Good morning, bati niya. Nakakunotang noong tiningnan siya nito. What's good in the morning when you have deadlines to meet? Mataray na sagot nito. Hindi si Marian kumibot, tuloy-tuloy na umupo sa silyang katapat ng mesa nito. Pinapatawag mo raw ako. Sarkastiko itong ngumiti. In case you haven't realized, 3 araw kang hindi pumasok. Isn't it natural na hanapin ng boss niyang nawawalang empleyado? Nagkasakit ang anak ko, maikling paliwanag ni Marian. So? At kung sa 1 linggo pa siya gumaling, ibig sabihin ba nun ay saka ka rin lang papasok? Hindi ba kapaniwalang tanong nito? Oo, matapang na sagot niya. Hindi niya kailangang magsinungaling dahil yun naman talagang gagawin niya. Nagpakawala itong isang desperadong buntong hininga. Ay, I really can't understand why my father hired you. Nailing na patuloy nito. Napaka-unreliable mo at kahit ikaw ang top writer namin dito, it doesn't mean that you're immune to the rules and regulations of the publishing. Alam ni Marian ang hinihintay lang nito yung pumalpak siya sa trabaho. Pero kahit kailan ay hindi niya ito binigyan ng pagkakataong mahanapan siya ng butas. She always saw to it na nagagawa niya ng maayos ang trabaho. Until these past weeks, alam niyang hindi nito palalampasin ang kapalpakan niya ngayon. Which do you prefer, termination or suspension? Nakangiting tanong nito. Ngunit bago pa si Marian makasagot ay biglang tumunog ang telepono sa mesa nito. Hindi ba't sinabi ko sa iyo huwag mo akong iistorbohin dahil may kausap ako? Mataring na sabi nito sa kausap. Marahil ay ang sekretary nito. Nakinig ito sa sinasabi sa kabilang linya bago biglang nagbagong ekspresyon. Hello? Bati nito. Speaking. Natatawang pinagmasdan ni Marian ang biglang pagbabago ng tono nito. Mula sa pagiging tigre sa mga empleyado ay parang maamong tupa ito ng mga sandaling iyon. At hindi kailangan maging manghuhula siya para malaman na isang importanteng kliyenteng kausap nito sa kabilang linya. Patunay ang ngiti nito sa mga labi at ang magalang na makipag-usap. Nakakulit ang noon nito ng ibaba ang telepono. Mataman siya nitong tinitigan na para bang noon lang siya nito nakita. Do you know kung sino kausap ko? Parang hindi makapaniwalang tanong nito. Beats me, sagot ni Marian. Manager Tolentino, nakangiting sagot nito. Biglang pagbundol ng kaba sa dibdib ni Marian. Kilalang manager ng mga sikat na artista ang tinutukoy ni Clarice. It seems your angel in disguise wave her hand para hindi ka mapatalsik sa trabaho. Hindi nakaila sa kanyang panunuyan ito. Kumunot ang noo niya. Ano naman ang kinalaman niya sa pinag-uusapan ng mga to? Agad din itong sinagot ang katanungang naglalaro sa isip niya. Nathaniel Dantes, the famous actor of the Philippine cinema, wants to do an exclusive for us? Parang bomba yung sumabog sa tapat ng tenga ni Marian. Nahiling niya na sana'y lumubog na lang siya sa kinauupuan. Wala sa loob na napailing siya. Anong ibig sabihin ng pagiling mo? Don't tell me na hindi mo gagawin? Doon lang si Marian parang natauhan. Ano nga ulit yung sinabi mo? Nathaniel personally requested that you will do the interview, sagot nito. Mataman siya nitong tinitigan. Parang noon lang ito nakapag-isip ng tama. Nagkakilala na ba kayo? Dudang tanong nito. Sunod-sunod na pag-iling ang ginawa niya. Nagkibit balikat to. At paano nga naman magkakakilalang isang sikat na aktor at isang ordinaryong writer na katulad mo?
Ibigay mo na lang sa iba yung trabaho niyan. I don't think I can do it. Nautal na sabi ni Marian. I'm sorry Marian, pero this is a chance of a lifetime na hindi ko mapapalampas. Umira lang pagiging business-minded nito at sinantabi ang personal na damdamin para sa kanya. Nakasagot na ako ng oo sa manager niya at hindi magiging magandang dating para sa publication na pinaghirapang itayo ng papa ko kung sisira ako sa binitawan kong salita. At sa palagay mo ba'y matutuwa si papa kung malaman niyang nasirang publication dahil sa'yo? Alam ni Maria na hindi siya nito binibigyan ng choice. Malaki ang utang na loob niya sa ama nito na siya nagbigay sa kanya ng break bilang isang journalist. Kaya ginamit nito ang ama bilang pambablackmail sa kanya. Nathaniel wants to see you today. Nakaguhit na sa mga labi nitong tagumpay na parang nakakasiguro itong hindi niya tatanggihan ng proyekto. Saan? Lihim ni Maria na minumura si Nathaniel Dantes sa isip. Manila Hotel, sagot nito. He will be expecting you at exactly 10:30. Tumayo na siya, 9:00 na ayon sa relong pambisig niya. Marian, tawag ni Clarice. Nabitin sa ere ang tangka ni Marian na pagbukas ng pinto at nilingon to. Alam kaya ni Nathaniel na isa kang dalagang ina? Diretsong tanong nito. I don't think that he will be interested with me. Matalim na sagot ni Marian. Hindi na niya hinintay ang susunod na sasabihin nito at tuloy-tuloy nang lumabas. I'm here to see Mr. Nathaniel Dantes. Lihim ni Marian na pinagalitan ng sarili dahil sa nervyos na nararamdaman. Receptionist pa lang ng hotel ang kausap niya. Ano pa kaya kapag nakaharap na sila ni Nathaniel? Miss Marian Soriano? Tumango siya. He's waiting for you at room 709. Pwede bang tawagan mo siya at sabihin sa restaurant na lang kami mag-uusap? Kinakabahan siya sa ideyang magsusolo sila sa isang kwarto. Damn him for setting her up. Pinanood ni Maria ng receptionist habang tinatawagan nito sa teleponong binata. Naglalaro sa mga mata nitong waring panunukso nito sa kanya. I'm sorry Miss Soriano but he said that he's waiting for you at his room. Thank you, sagot niya. Gustong bumigay ng mga tuhod ni Marian habang naglalakad patungo sa elevator. Ilang beses nang pumasok sa isip niyang mag-back out. Bumalik sa opisina at ibigay kay Clarice ang resignation letter niya. But she won't give Nathaniel the satisfaction. Alam niya yun ang balak nito sa pakipagkita sa kanya. To take revenge. Pinagmasdan ni Marian ang sarili sa pinto ng elevator. Nagpasalamat siya nang napili niyang isuot kanina ay ang long sleeve blouse na tinernuhan niya ng itim na palda na bahagya na lang umabot sa tuhod ang haba. Kahit nangingitim ang gilid ng kanyang mga mata ay masasabi pa rin niya sa sariling hindi nababawasan ang kanyang ganda. Gandang ilang beses nang pinuri ni Nathaniel noon. Napailing siya sa naisip. There was nothing between Nathaniel and her. What happened between them was a pure mistake. Nagulat pa si Maria na biglang bumukas ang elevator. Saka lang niya na-realize na nasa 7th floor na siya. Dear Lord, please help me survive this encounter. Akala niya noon ay matapang na siya pero na-realize niyang hindi pa pala. Humubod siya ng isang malalim na hininga nang tumapat siya sa room 709. 3 sunod-sunod na katok ang ginawa niya. It was like forever when he finally opened the door. Pakiramdam ni Marian ay saglit na tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Nathaniel was standing in front of her. Kung titingnan sila ay parang hindi sila nagkalayo ng 3 taon. Ang suot nito ay puting t-shirt at hapit na maong. It was so unfair that after 3 long years he still looked so handsome. Nang bumalik ang mga mata niya sa mukha nito ay napansin niya ang pagkakakunot ng noo nito. Naroon ang galit sa mga mata nito. Sukat doon ay parang bigla siyang naalimpungatan. Good morning. Duda si Marian kung narinig nitong sinabi niya. Good morning, sagot ni Nathaniel na niluwangan ng pinto para makapasok siya. Bakit ayaw mong pumanhik dito? Tanong nito habang pinagmamasdan siya nang maupo siya sa couch na naroon. Hindi ni Marian inaasahan ang tanong na yun. She was caught unguarded. I thought it would be better if we meet in a public place. Tumaas ang sangsulok ng mga labi nito. We've been in a place like this before. Hindi siya sumagot. Pinahalata niyang nababagot siya sa takbo ng usapan. Natatakot ka ba sa akin, Marian? Sinalubong niya mga mata nito. Bakit ako matatakot sa'yo? Umiling ito. Sabi nila'y takot daw sa multong mga taong may mga kasalanan. I just thought, bakit hindi pa natin simulan ang interview? Putol ni Marian sa anumang sasabihin ni Nathaniel. Mataman siya nitong pinagmasdan, ramdam niya mga titig nito. You sound like a real journalist. Anito habang pumapalatak. I am, she snapped.
Hindi nakaligtas sa kanyang pang-uuyam ni Nathaniel. Kailan ka pa lumipat dito sa Manila? Pag-iiba nito ng usapan. Hindi nito pinansin ang galit sa tinig niya. Nagdalawang isip siya kung sasagutin ba ito. Pinasya niyang sagutin na ito upang matigil ng paghihirap ng kanyang kalooban. 3 years ago, matabang na sagot ni Marian. 3 years? Ulit nito. Right, after na nagkita tayo sa isla. Hindi siya sumagot. You really that eager to have a name, ha? Ano nga naman ang mapapala mo sa probinsya? When all the celebrities are here in Manila? Patuloy ni Nathaniel. Look at you now, top writer of a woman's magazine. You reached that far. But with your skill, I have no doubt. Pinagmasdan siya ni Nathaniel mula ulo hanggang paa. Ibang-iba ka na, Marian, pati ang pananamit mo. Komento nito. Hindi ako pumunta rito para insultuhin mo, sagot ni Marian. Nor did I came here to ask you as a fashion consultant. Bakit hindi pa natin simulan ng interview? Sinalubong niya mga mata nito. Gusto niyang ipaalam dito na wala itong karapatang insultuhin ang pagkatao niya. Why don't you prepare 2 cups of coffee? Ito ang unang bumawi, nakangiti na nang tumabi sa kanya sa couch. Pardon? Nalilito si Marian sa pagbabago ng mood nito. Sabi ko, bakit hindi ka muna magtimpla ng kape para sa ating dalawa? Ulit ni Nathaniel. Agad si Marian na tumayo, biglang nagsikip ang pakaramdam niya nang tumabi ito sa kanya. Sa kagustuhang makalayo kagad ay hindi na siya nakipagtalo kahit na tumututol ang kalooban niya sa disimuladong pag-utos nito sa kanya. I prefer my coffee just like before. Nang lingunin niya ito ay nakita niyang nakangiti ito. Bahagya niyang nasilip ang dating Nathaniel na laging nakangiti. Oh come on Marian, 3 taon pa lang ang nakakaraan simula noon. Huwag mo sabihing nakalimutan mo ng timpla ng kape ko. Hindi nakaila sa kanyang waring panunukso nito, pinili niyang wag na lang kumibo. Tahimik niyang tinungong marble table kung saan niya nakita ang mga tasa ng kape. Habang nagtitimplay nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa tensyong nararamdaman. Hindi ka pa rin nagbabago Marian. Bulong ni Nathaniel sa tapat ng tenga niya. Ganun ba siya kamanhid para hindi maramdaman ang paglapit nito sa kanya? Naiiling na kinuha nito ang tasa mula sa kamay niya at muling nilapag sa mesa. Samantalang si Marian naman ay parang tinulos sa pagkakatayo. Tila namamanhid ang buong katawan niya at hindi siya makapag-isip ng matino. Alright Tot, nakangiting sabi nito. You've turned into a jumping cat. Pinulupot nitong braso sa bewang niya. I remember everything about you Marian. Your scent, your smile, and most of all, tinapos ni Nathaniel ang iba pang sasabihin sa pamamagitan ng pag-angkin sa mga labi ni Marian. And she realized how much she longed for this time to come. Ang muling makulong sa bisig ni Nathaniel at maramdaman ang mga halik nito. Hindi ni Marian tinutulan ang mga ginagawa nito. Gumanti siya ng halik, kasing init at kasing alab na mga halik nito. Parang may sariling isip na yumakap ang mga kamay niya sa leeg nito. Nabigla siya ng dagli itong dumistansya sa kanya na parang natauhan sa isang pagkakamali. Nalilitong iminulat niyang mga mata at tumingin dito na parang nagtatanong. Bahagya siyang napaatras nang makita ang galit sa mga mata nito. Brandon, anas niya. Lalong kumulimlim ang mukha nito nang marinig ang pangalan tinawag niya. Hindi ako si Brandon. He was gritting his teeth. Walang Brandon Santiago na nag-e-exist dito sa Pilipinas. He was just a fantasy. Handa na magsalita ang mga labi ni Marian na nakaawang ngunit wala siyang maapuhap na sasabihin dito. Isinuklay nito ang mga daliri sa buhok. Huwag na natin pag-usapan ng nakaraan. Nandito ka para sa isang interview at nangako akong ibibigay ko yun sa magazine niyo. Hindi kailangang ibenta mong sarili mo para makuha yun. Matalim na sabi ni Nathaniel. I don't know that you stoop that low just to have an exclusive interview with me. Hindi agad rumihistro sa utak ni Marian ang sinabi ni Nathaniel. When his words finally sink in, bumakas ang pait sa mukha niya. So hindi pa rin pala nababagong impresyong iniwan niya rito. After 3 long years of pain and suffering on her part, hindi pa rin pala nagawang kalimutan itong nakaraan. Napailing siya. So, you haven't forgotten what happened 3 years ago? Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. Your memories kept haunting me. Marian, kailangan ko magpatuloy. Pagsisinungaling ni Marian. I can see that. Muli pa ilalim na tumingin ito sa kanya pero narealize kong hindi pa tapos ang kwento natin Marian. I'm still curious why you deliberately seduced me while we were in the island. Was it really for the story?
Or you're hoping na mabibitag mo ko para pakasalan ka? Mas magiging sikat ka nga naman kung mangyayari yun. Damn you! Sigaw ni Marian. Nagulat ito sa naging reaksyon niya. Tinungo niyang couch kung saan nakalagay ang bag niya at nagmamadaling dinampot yon. Agad namang nakuha ni Nathaniel ang tangka niyang pag-alis kaya naagapan siya nito sa braso. And where did you think you're going? Hinarap niya to. Ilang beses siyang kumurap upang pigilan ang luhang nagbabantang bumagsak sa kanyang mga mata. Hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong pagtawanan siya. Alam kong gusto mo lang akong ipahiya kaya pinapunta mo ko dito. At huwag kang mag-alala, kaya kong ipaliwanag sa editor ko kung bakit hindi na matutuloy ang interview ko sa'yo. Taas na ni Marian na sagot. Sumusuko ka na kagad? Amused na tanong ni Nathaniel. Look Nathaniel, what happened between us 3 years ago was a big mistake. Kaya ako nandito ngayon ay dahil sa trabaho. I was just being professional. Now, if you can't act like one, I don't think we should pursue the interview. The chemistry between us is lost. Dire-diretso ni Marian na sabi. Bahagya siya nagtaka na may makitang pait sa mga mata nito, ngunit agad ding napalis yun kaya duda siyang baka pinaglalaroan lang siya ng kanyang imahinasyon. Chemistry? Ulit nito. What happened between us kani-kanina na ay patunay na chemistry sa pagitan natin. This man is impossible. Bulong ni Marian sa sarili. Itatanggi mo ba ang naging tugon mo sa mga halik ko kanina? I can feel your shiver, Marian. Alam ko hindi dahil sa lamig ng aircon ko hindi sa passion na na-trigger ko sa'yo. Walang pakundangang sabi ni Nathaniel. And I can bet my whole life that you'll agree if I take you now. Hindi ko alam na ganyan ka pala kabilib sa sarili mo. Alam niyang namumula siya. But suit yourself, Nathaniel. I don't have anything to do with you from now on. Oh no, sweetheart. Umiling ito. Pumayag ako sa isang interview at ibibigay ko yan sa magazine niyo. Very well, sagot ni Marian. Sasabihin ko sa editor na i-assign na lang sa ibang project na to. Muli itong umiling. I thought you realize by now na hindi ako magpapa-interview sa iba maliban sa'yo. Bakit pa? Nalilitang tanong niya. Call it curiosity, sagot ni Nathaniel. I've been dying to know how you will write an article about me. Hindi ko nabasang sinulat mo noon, so I'd like to take this opportunity. Hanggang ngayon pala'y naniniwala pa rin itong sinulat niya ang mga nalaman niya noon. Hindi si Marian makapaniwalang ganun kakitid ang utak nito. Come on, Marian. Hindi lahat ng journalist ay nagkakaroon ng pagkakataong kagaya ng inaalok ko sa'yo, sabi ni Nathaniel. Alam ni Marian ang katotohanan yon. Notorious si Nathaniel sa media. Yun din ang dahilan kung bakit hindi siya kagad nagpakilala dito noon. Nagpakawala siya ng buntong hininga. There was no point in arguing. Kumawala siya mula sa pagkakahawak nito at tinungo ang sofa. Inilabas niya mula sa bag ang tape recorder. I guess you're not giving me the choice, sabi niya sa pinakamalamig na tinig. Tapusin na natin ang interview na to, dugtong niya sa isip. Sunod-sunod na iling ang ginawa nito habang nakangiting pinagmamasdan siya. Kumunot ang noon niya. Pinigil niyang sariling iba to ritong hawak na tape recorder. Babalik na lang ako kung kailan ka nasa mood magpa-interview. Tumayo na siya. Hindi na siya makakatagal pa sa loob ng kwartong iyon kasama to. She will burst. Hindi ako rito magpapa-interview, sagot ni Nathaniel. Then tell me kung saan. Matalim na tanong ni Marian. Hindi ito sumagot, ngunit gumuhit sa mga labi nitong isang nakakalokong ngiti. Biglang dating ng realisasyon sa kanya. Sunod-sunod na pag-iling ang ginawa niya. Don't tell me. Nang tumango ito'y para siyang binagsakan ng bomba. Nangihinang naupo ulit siya sa sofa. Wala siyang balak na bumalik sa lugar kung saan sila una nakita ni Nathaniel. Sa lugar na kung saan ang sinabi nitong pangalan sa kanya ay Brandon Santiago. Hihintayin kita doon, Marian, sabi ni Nathaniel habang matiim na nakatingin sa kanya. Nathaniel Dantes o kung ano man ang pangalan gusto mong gamitin. Nanggagalaiting sabi ni Marian. Maghintay ka hanggat sa gusto mong lugar na sinasabi mo o kahit pa sa impyerno. Pero hindi ako darating. Nilampasan niya ito't tuloy-tuloy na tinunong pinto. Magkukunwari akong hindi ko narinig ang sinabi mo, kampanting sagot ni Nathaniel. See you, Marian. Until then. Padabog ni Marian ay sinarang pinto bilang sagot. You can't get away from me, Marian. Bulong ni Nathaniel na makalabas ng dalaga. I've been living in hell for the last 3 years. And I intend to get out. Napangiti si Nathaniel nang muling maalala ang mukha ni Marian. Kahit na anong emosyon ay maninaw na nababasa sa mukha nito. Pero galit man ito o hindi ay nangingibabaw pa rin ang angkin nitong kagandahan. 3 taon na nagdaan na talam ng Diyos kung paano niya sinikap na kalimutan to. Ngayon ay pinasya niyang harapin ang multo na nakaraan ay hindi na siya mag-aaksaya pa ng oras.
Nangihinang sumalampak ng upo si Marian sa kanilang sala set sa bahay. Pagkagaling niya kanina sa hotel ay dumiretso siya kaagad sa opisina. She would be very willing to submit her resignation letter to Clarice. Dangan nga lang at wala doon ang kanyang boss. Sa kabilang banday pinagpapasalamat niyang hindi ito nadatnan sa opisina. Medyo humupa ng galit niya at nakapag-isip na siya ng matino. Oh Nathaniel, nilabas niya mula sa bag ang mga magazines na binili niya sa stand kanina. May bagong pelikula si Nathaniel na ipapalabas kaya laman na naman ito ng mga magazines. Front cover pang gwapo mukha nito. Pero alam ni Marian na puro pictures ang laman nun. Hindi naman kasi umata ng press con ng pelikula nito si Nathaniel. Hanggang pictorial lang ang kayang pagbigyan nito para sa promo ng pelikula, no interviews. Mama! Patakbong lumapit sa kanya si Nathan. Mabilis ni Marian na tinago mga magazines. Kinalang niya anak at pinupong ng halik sa mukha. Parang pinanis ang lahat ng tensyong nararamdaman niya. May sakit ka mama? Sabi nito. Nakakatuwang sa edad nitong mahigit na 2 taon at matatas na itong magsalita. Sinalat pa nitong leeg niya. Walang sakit ang mama baby. Sa puntong yun ay bahagyang gumaralgal ang boses ni Marian. Tumitig ito sa kanya. Umiiyak ka mama? Inosenteng tanong nito. Umiling siya. Habang pinagmamasdan nito hindi niya maiwasang maalala si Nathaniel. Bakit hindi para itong carbon copy ng ama? Sa lahat na nangyari sa pagitan nila ni Nathaniel, ang pagkakaroon ni Marian na anak ang hindi niya pinagsisisihan. It was a wonderful gift. At kahit walang kasiguruhan, ang magiging kapalaran niya hindi man lang niya naisip na ipa-abort si Nathan. Napainom mo na ba ng vitamin si Nathan, Rosa? Tanong ni Marian sa katulong nang sumungaw ito mula sa kusina. Opo ate, sagot nito. Binuhat ni Marian ang anak at tinungong kwarto. Ihanda mo ng hapunan, magpapalit lang ako ng damit at pagkatapos ay kakain na tayo, utos niya. I'm sorry baby, hindi ko malang maipakalala sa yung daddy mo. Bulong ni Marian habang hinahaplos ang buhok ng natutulog na anak. Nang matuklasan ni Marian na buntis siya noon, ay lumuwas siya ng Maynila para ipaalam kay Nathaniel, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Gayunpaman ay doon na rin niya ipinagpatuloy ang kanyang buhay. Kumuha siya ng apartment na matitigilan at naghanap ng trabaho. Ang ama ni Clarice ang tumanggap sa kanya at nagbigay sa kanya ng break bilang isang writer. Tinanggap siya nito sa kabila ng ipinagtapat niyang magiging isa siyang dalagang ina dahil na rin siguro sa pinakita niyang sipag dito. Maging sa nakuhang katulong ay mapalad siya. Kahit na mas bata sa kanya si Rosa ay maasahan at mapagkakatiwalaan ito. Katunayan, dito niya iniiwan si Nathan kapag nasa trabaho siya. Masasabing naging maayos ang buhay ni Marian sa Manila. A stable job, a nice home to stay at isang gwapo't bibong anak. Niyakap niya si Nathan. Sa isip niya nagtatalo pa rin ang magkasalungat na desisyon kung pupunta sa lugar na sinabi ni Nathaniel o hayaan itong mabulok sa paghihintay. I've spent the last 3 years of my life as a single mother na kaya ko nang wala siya. Bakit ko pa siya kakailanganin ngayon? Sabi ng isang bahagi ng isip ni Marian. Yes, nakaya mo nga but you merely survive. Ang nakalipas na 3 taon ay naging miserable kung di dahil sa anak mo. Nathan is the only reason why you're still alive and kicking. Kontra naman ang kabilang bahagi ng isip ni Marian. Muli niya pinagmasdan ng anak. Ilang taon na lamang ay magsisimula na itong magtanong kung nasaan ang ama nito. At hanggang nang mga sandaling iyon na hindi pa niya napaghahandaan kung anong isasagot kapag dumating ang oras na yon. Bumuntong hininga siya. You owe it to your son sa huli pagdedesisyon niya. Besides, matagal na rin naman niyang inasam na sana'y mabigyan siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Ngayon si Nathaniel nang lumalapit para magkausap sila. Bakit niya palalampasin ang pagkakataong iyon? Let the ghost of the past lay down to rest. Pagkatapos ng magiging pag-uusap nila ay tuluyan na ni Mariang ibabaon iyon sa limot ang nakaraang iyon. At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.